Ang dami nangyari sa Senado, ano po? Pero isa-isahin natin ulit ang mga issue kasama ang ating mobile journal na ang beat ay sa Senado. Ang reporter na teleporter si Mary Mon Reyes. Mary Mon, ang dami nang nangyari. May isang twist pa, akala natin paano na to, no? Okay. Kahapon, Mary Mon, sa isang interview, sa isang stasyon, nasabi ni Senator Ping na pinag-iisipan niya pa lang, no? Kinukonsider niyang magbitiw, pero mukhang aantay ang plenaryo at walang plenaryo yata mamaya. Anong mangyayari habang hinihintay, Mary Mon? Lord Denise, magandang hapon. Kanina lang nakapanayam ng media si Senate President Tito Soto at nasabi niya, kagabi nga nagkausap nga sila, or netong weekend nagkausap nga sila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at in-express doon ni Senator Ping yung plano niya ng pagbibitiw. Pero ang sabi ni SP Soto, wala pa raw ipinapasa na resignation letter and ang sinasabi naman dito ni SP, sinusuportahan niya raw kung ano man ang magiging desisyon ni Senator Ping kung siya ay magbibitiw o hindi. Around the Wednesday or Thursday, magpapatawag din ng caucus para sa majority block itong si SP para raw mas mapag-usapan ng malalim talaga itong possible na changes sa Blue Ribbon Committee. Pero ang sabi ni SP, since wala pa raw letter at hindi pa tumatayo sa floor to address personally ni Senator Ping itong kanyang pagbibitiw, hindi pa talaga technically nagiging formalized yung kanyang resignation. At sinasabi rin dito, deemed resigned na raw siya kapag meron ng naipalit sa committee chairmanship ng Blue Ribbon. Balik sa inyo. Ulitin natin, Mary Mon, deemed resign kapag Meron ng napiling papalit dito kay Senator Ping. Natanong din natin si SP kung meron ba siyang personal bet. Sabi niya, aside from Sen Ping, parang meron daw 3 or 4 members from the Senate na nakikita niya pwedeng kunin yung panunungkulan dito or pamumunuan sa Blue Ribbon. Pero sabi rin, medyo malaki-laki rin daw na responsibilidad at mahirap daw sundan yung yapak ni Senator Ping dito sa Blue Ribbon. Pero matunog yung pangalan ni Senator Pia Cayetano, Mary Mon, na siyang papalit nga kay Senator Lacson. Ano bang nadidinig mo dyan? Denise, kanina walang masabi si SP Soto. Sabi niya, pag-uusapan daw nila, they'll cross the bridge when they get there. Even yung kung paano magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee, tsaka nila pag-uusapan to. Pero ang sabi rin ni SP, buhay ang Blue Ribbon Committee and ito lang kasi yung pwedeng magsagawa ng motu proprio investigations ng hindi kinakailangan na may ifa-file na bill, na privilege speech. So, kailangan daw na buhay ang Blue Ribbon Committee. Kaya kung ano man ang mangyari, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang BRC, pwede lang daw ma-postpone, pwede lang din daw magkaroon ng changes sa scheduling, pero tuloy-tuloy pa rin naman daw ang Blue Ribbon. Yun nga lang, wala pang nasasabi talaga kung sino ang papalit. Okay. Kanina nag-press conference tama, no? Kanina? Nag-press conference Senate President Tito Soto. Tama ba, Mary Mon? Oo, Lord. Mga 30 minutes ago, kaalis na dito ni SP. Kaya marami rin siyang nasabi. Sabi niya rin tungkol naman doon sa agam-agam na meron daw coup d'etat na binubuo para raw magbago na naman ulit o mag-install ng Senate leadership na bago. Sabi niya, kampante siya na stable pa both minority and yung majority, hindi raw kailangan ng loyalty check, nagkakausap naman daw sila ng majority, and entitled pa rin naman daw lahat ng mga senador sa kanilang mga opinion tungkol sa liderato. Kasi at sinasabi at least itong si SP Soto ay nagpapakokus, no? Involve yung ibang miyembro ng Senado tuwing may kailangan desisyonan. Yung nakaraan kasi medyo, alam mo naman yan, ang sabi-sabi daw, Mary Mon, di ba? Ay hindi nagpapaano ng caucus. At minsan maraming desisyon ay hindi involved yung mga kasamahan niya. Oo, Lord. Last week nga ang alam din natin, meron ding mga pinaplano rin na majority caucus tapos all of Senate or all senators sa caucus itong CSP Soto. Pero so far, sinabi niya naman kanina, wala naman daw siya nakikita pang outshifting or yung outweighing pagdating dito sa majority and minority. Okay pa naman daw sila. And sisiguraduhin niya raw na sa kasulukuyang liderato ng Senado, magiging transparent naman daw lahat ng gagawin nila. So, Mary Mon, walang balita dyan kasi I believe it was last week na merong lumabas na ito daw si Senator J.V. Ejercito ay nagdadalawang isip na meron daw 5 other senators supposedly thinking of
Leaving the majority. Leaving the majority. Ano-ano daw ba yung rason nila behind that? Oo, Denise, nung natanong natin yan kay SP Soto, ang sabi ni SP, actually rehash na lang daw yon nung naging prior statement ni Senator JV. Nangyari daw kasi yon noong nagkaroon ng komento si Senator Ping tungkol sa 2025 National Budget Insertions na nai-involve ang mga senador ng 19 Congress. Pero nung pinaliwanag naman daw ni SP kung ano-ano nga ba yung mga amendments na pinatutungkulan doon na issue, yung mga insertion at karamihan naman daw doon na amendments naman, nasettle naman na raw itong unang komento ni Senator JV. At sure daw si SP Soto, kung matatanong daw ulit ngayon si Sen JV, ide-deny niya na raw na meron siya, maging 4 pang ibang mga senador ang may plano umalis mula sa majority at magiging independent bloc. Ang nakakatawa dito sa lahat ng mga nangyayari ito, no? Parang nakikimarites tayo lahat dahil lahat itong mga pronouncements na ito ay ginawa hindi sa konteksto mismo nung kung anumang session sa Senado, pero kung hindi, sa mga interview sa iba-ibang mga media outlets. Tama ba, Marymon? Oo, Lord, tama. Kasi yung naging komento rin nito ni si Sen JV is mula siya sa isang interview tungkol doon sa ongoing na Blue Ribbon Committee hearings during those week. I think around 2 weeks ago pa yon. Kaya sabi ni ni SP Soto kanina, rehash lang daw yon. So supposedly ang si Senator JV kanina makakapanayam na rin sana ng media, pero parang may biglaan siyang kailangan puntahan sa narinig natin. Parang may mga pupuntahan yata siyang nasunugan. Kaya hindi natuloy yung press or yung ambush interview sana kay Sen JV para makumpirma ito. Ang sasalbahay ng mga meme eh. Di ba kita mo ba yun? Si Jinggoy kanina nakasulat, the bad one. Tapos si Erap nandyan. Tapos si GB, the other bad one. Dati the good one. Oo, di ba? Pero yung kaya nga nagagalit si Senator Marcoleta kasi yung mga ganyan yung mga hirit ay yung mga interview sa labas at nagre-react ang mga senador base doon sa mga statements na ginawa nila sa iba-ibang media outlets. Parang wala. Mag-group chat kaya kayo, no? Para Kasi si Senator Marcoleta kasi pag nag-joke, kaharap, naalala mo yung joke niya si Senator? Oo, di lang yun. May palo pang ganyan. Buti na lang, pag ikaw yung namalo doon, masakit yun. Okay, so, maliban sa, of course, parang, kunyari lang, natuloy yung pagpapalit ng liderato. Siyempre, mapapalitan din sila Lacson, Senate President pro tempore. Oo, Lord Denise, depende yan sa magiging composition kasi itong kung kunwari man na matuloy yung pag-alis nila Senator JV plus yung 4, so that makes 5, ang unang nasabi, magiging independent sila. Pero kung sakaling magkaroon ng merging itong 5 mga senador doon sa 9 members ng minority, so magiging 14 yon. Lagpas na sila doon sa 13 na kinakailangan para magkaroon muli ng majority and yung or yung possibility ng pagbabago muli sa liderato. Pero so far naman, ang sabi din ni Senator JV last time tungkol dito, walang nilulutong kudeta. Yung kanilang sentiment during that time is because hindi na sila nasisiyahan sa ginagawang pagdinig or yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, sabi naman ni SP Soto kanina, kung makakausap na raw ulit si Senator JV, sure daw siyang ide-deny niya na raw ito. Marymon, did they say kung bakit, specifically, bakit hindi sila natutuwa dun sa takbo at sistema ng investigation? Sunugan ng bahay Denise, may daw. ilang mga senador na, for example, si Sen Aimee Marcos, netong isang linggo, umalis nga siya nung GC ng mga senador. Ang nasa kanya kasi is meron siyang confusion sa kung paano ginagawa itong pagdinig ng Blue Ribbon. At the same time, hinahanap din ni Senator Aimee yung, for this week, hinahanap niya yung supposed schedule na ulit ng pagdinig ng Blue Ribbon plus yung initial report na inaasang ilalabas na ng komite. For dito naman kay Senator Marcoleta sa mga lumipas na linggo, kung i-question niya yung integridad ng komite, yung naging opinion ni Senator Ping bilang chairman nung kinumpara niya kung sino ba yung mas credible para mapasailalim sa Witness Protection Program, kung yung mag-asawang Diskaya ba o itong si former ADE Bryce Hernandez. And yung huli pang napag-initan din dito is yung tungkol naman kay Orly Gutesa, yung nagpakilala ng term namang basura o mali-malitang naglalaman ng abot 48 million pesos na dinadala sa bahay nila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. So marami-rami yung nagiging hindi nagtutugma or hindi sila on same wavelengths dito sa ginagawang investigasyon sa pumunuan ni Senator Ping. Pero sinabi naman ni Sen Ping, he handled well naman itong investigasyon ng BRC. Wala na nga nangyari doon kay Gutesa, parang hindi na nagparamdam ulit, di ba? Parang hindi na
wala nang narinig kay Gutesa after that. Well, that was after nagsalita yung supposed lawyer na gumawa ng kanyang... Oo. Alam mo, kakasuhan pa nga daw yung lawyer na yun. Oo, hindi kasi siya yung nag-notarize. Sabi ng lawyer, hindi daw siya involved doon, di ba? Oo, tapos nag-away-away rin sila, pinagtalunan pa nila. May mga notaryo naman na hindi mismo yung abogado, kundi assistant, 24 hours, mga ganun, di ba? Alam nga naman, sabi pa rin, Michael, 24 oras, in-expect mo ba nandun, ganun yung abogado, nag-aabang. Ang tindi talaga, pero kung saan-saan na pumupunta itong investigasyon na ito. Pero may proposal din daw, di ba? Okay. Sinabi ba, may nagtanong ba kay Tito Sen sa press con kanina kung since suspended ang Blue Ribbon investigation, kung kailan daw muling sisimulan? Lord Denise, so far ang nasabi ni SP Soto dyan, kailangan din muna nilang plansyahin pa o ayusin itong, for example, yung kaya Senator Ping sa kanyang resignation, kung magiging final na ba talaga ito. Kasi so far this week, kaya hindi pa maisapinal. Kaya wala ring inaasahan na pagtayo sa podium itong si Sen Ping kasi suspended ang plenary session sa Senado until Friday. So ibig sabihin, yung bukod doon sa resignation letter, yung sinasabi rin ni SP Soto na pag-address ni Sen Ping personally sa floor, hindi pa yun mangyayari. Pero tinitingnan na lang natin kung by Friday mangyayari ba to or kung magkakaroon na ng letter na ipapasa. Sir, pero ang sabi naman dito ni SP Soto, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang BRC. Yun nga lang, pwede lang ma-postpone, pwede lang maiba yung petsa ng pagdinig, pero buhay pa rin naman daw to, wala namang maapektuhan. Maging yung mga personalidad na cited in contempt, sina Bryce Hernandez, sina Henry Alcantara, si Curl Discaya, nandito pa rin naman daw sila sa Senado. Even yung kung magbago man yung pagre-resign ni Sen Ping, kung matuloy yun, yung kustodiya pa rin naman dito sa mga cited in contempt, nananatili pa rin naman daw sa Senate kasi galing sa Blue Ribbon yung citing for contempt. Wala bang magdodonate kay Alcantara ng pang-ahit? Kasi parang nung huling kita natin, Bago yung look niya eh. Parang magsasanta Claus na yun, mga isang buwan na lang eh. Merymon, okay, ano yung official na dahilan? Anyway, sige, tsaka na lang. Kung bakit magtatanong pa ako ng isa, wag na muna. No? Maraming salamat sa iyong update, ang ating mobile journalist, Merymon Reyes, reporting live from the Senate.